This presentation contains sensitive scenes and themes that may not be suitable for younger viewers. Parental guidance and viewer discretion are advised. Boys Covery presents ang huling imbitasyon ni Nicole Benavides. Pasok na. Marami naghihintay sa inyo sa loob. Ang ganda ng bahay ni Miko, ano? May pa-foyer pa talaga. Gusto ko nga rin ng ganito sa bahay eh. Pero mas gusto ko open space, you know? Oo. Siguro mas magara nga pag ganun. Di ko lang talaga prefer yung ganito kalaki. Nakakalula. Ang creepy. Uy, Karina. After the party, gusto mo mag-coffee? I'm sure connected ka sa mga magagandang cafe. Influencer ka, di ba? I'm not sure if I have any plans later, but I guess we can catch up for a bit. Mac! Nakita mo ba ate mo? Parang ang rude naman that she doesn't even greet her guests. I expected better from her. Hindi po kuya. Matagal na po kaming hindi nag-uusap. Medyo hindi po kami okay. Kaya nga po sana makapag-usap kami after ng party. Okay rin tong may pag-gathering, no? It really maintains the friendship. It's important to make time with each other, di ba? Oo nga po eh. Kami nga po ng kapatid ko dati, laging gumagala. Pero matagal na po yun. Kasi po ngayon yung kapatid ko, basta, tinulang po kasi kami ng panggastos. Guys, hindi ba talaga natin nahanapin si Miko? Hindi pa kayo worried na bukas yung pinto pagdating natin? They're so fake, no? They weren't like that before. I don't know what happened. It's only right that they're here. Sabi nga, di ba? Lahat ng kasalanan may kabayaran. Ay, Kalabaw! Abang ka pa rin ba? Uy, tignan niyo oh. Para sa nalunod sa inggit. Akala ko ba kasama kita sa pag-asenso? Ha? Instructions. Guys, may hinanda yata para sa atin si Miko. Oh, parang game? Patingin! Piliin niyo ng maayos kung anong upuan ang nakalaan para sa inyo. I'm sure you know where your place is. Unfortunately, I'm unable to join you. But I'm hoping the food is to your liking. Pero, ang hindi lulugar, hindi na makakalabas. Ate Miko! Ate, hindi na nakakatawa to. This is wrongful confinement! Pwede kitang ipakulong, Miko! Sino nang magliligtas sa iyo ngayon? Wala ka ng pera. Wala ka ng negosyo. Wala na si Sandra. Miko! Hindi porket mayaman ka pwede mo na kami paglaruan. Bro! Ano to, bro? Haunted house experience? Akala ko ba simpleng meetup lang? Joshua! Iwan mo din ba sila? Parang yung pag-iwan mo kay Miko. Sky! Huwag! Hanggang ngayon tuwag ka pa rin. Karina! Sapat na kaya to? Ninong buhay kaya ang kasing halaga nang binigay sa yung pera ni Miko? Max! Kaya wala rito si Miko. Baka ayaw kanyang makita. Kasalanan niyo to eh! Yun na yan. Di mo naman kailangan ipitik yung pera. Pero bakit mo ko iniwan? Si Karina! Si Karina yun eh! Upo ka dito! Para sa pamilya. Minahal kita, paano mo nagawa sa akin yun? Oh, si Max to! Kung uupo ako, dapat siya din. Huwag na tayo mag-away. Please, huwag dito sa bahay ni ate. Para sa manunulat, nirespeto kita. Sana nakinabang ka sa paninira sa akin. Eto! Si Laia! Oo, sige na! Upo na ang mga upo. The rest, hanapin yung pwesto nyo para matapos na to. Di nga natin alam kung totoo ba yung threat eh.
Para sa pinagkatiwalaan ko. Yung perang natira sa'yo, nagamit mo pa? Oo, Miko! Pero kulang pa rin. Wala na si Sandra. Guys, huwag na tayo mag-away-away. Isipin nyo, hindi ba parang over naman si Miko? Pwede naman pag-usapan to eh. Oo nga, bakit niya tayo sinisisi? Kasalanan ba natin na kung kani-kanino siya nagtitiwala? Huwag na natin sisihin si ate. Please. 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 Hi, Max. Sorry, ate doesn't want you here either. Kita niyo naman tong kapatid ko, di ba? Mabait na bata yan. Mahina lang. Para sa natakot, kahit kailan hindi kita iniwan, bakit hindi mo kayang gawin para sa akin? Sorry, Miko! Kinulang ako sa lakas eh. Mas kinaya kitang iwan kesa harapin yung takot ko. Basta! Hindi ako uupo. Miko and I just grew apart. Kung may problema siya doon, kasalanan niya yun. They'd rather blame ghosts, no? They're just like me. Nakatali na sa dulo ng lubid. Ako lang ang unang tumalon. Sorry na! Kay Miko, sa inyong lahat! Nasira yung reputasyon ng kumpanya niya just because I wanted to bring more attention to my story. Malaki! Malaki kasalanan ko kay Miko. I was greedy. I wanted the money. Yes, paggamot ni Sandra. Pero I felt like I deserved more than everyone else dahil sa pinaghirapan ko. Tinulungan ako ni Miko makakuha ng trabaho. Nabili ko lahat ng gusto ko. Pero when I got fired, sinisi ko si Miko. Sinisi ko siya because of the scandal. Lahat ng binigay sa akin ni Miko. Siya nag-sponsor ng career ko. Pero nung siya yung humingi ng tulong, wala akong ginawa. Iniwan ko siya. Oo na! Sinabotahe ko yung mga company deals ni Miko. Ako din ang naglabas ng tungkol sa taxes niyo, Ana. My family's company was failing. We had to eliminate tong petition. She asked for my help. Kailangan niya daw na makakausap dahil sa scandal. I didn't go. I didn't help her kasi natakot ako madamay. Sobrang ingkit ko kay Miko. Nasa kanya ng lahat. Kaya nung nakita ko na inimbestigahan siya ng mga pulis, hindi na ako nagdalawang isip tumestigo. Kahit wala naman ako alam. Kung ano-anong pinagkakalat ko tungkol kay Miko. Hindi ko kinaya eh. Hindi ko kinaya na mas magaling siya sa akin. Napaniwala ko si mama at si papa na may kinalaman si ate Miko. Kaya tinakwil siya kasi sabi nila wala daw silang anak na mapangabuto. Masukan mo ng atensyon. Tulad lang kay ate. Kain na. I never even want to hurt anybody. Kahit galit na galit ako, hindi ko kaya. So, if you ever loved anyone, remember this. Even in death, you will always carry the love with you. Kahit gaano kasakit.